Okay guys, so ito na yung lesson 4 ng set theory natin. So hoping na na-miss mo si set theory. So at the same time, ito na yung sinasabi ko last time na nag-discuss ako na STR. Kung meron STTT sa logic, meron din parang STTT dito sa set theory. So yun nga si element argument. Okay, so sir, ibig sabihin mahirap siya. So sabi nga nung iba, nung mga higher year na pagdaanan ko dati, sabi nila mahirap, pero nung ako naman, una nahirapan, pero nagkaroon kasi ako ng sarili kong diskarte paano siya gawin. So at the same time, kailangan mo lang din talaga ng sariling way or tip. So ayun nga, ang tuturo ko sa inyo yung tip ko o yung way ko as student dati kung paano ko siya napuprove. Okay, so another pang pinagkaiba nila ni STTT, si STTT umaabot ng sub case, tama. Dito hindi case 1, case 2 lang, yun ay pinakamarami. So pinagkaiba nga lang, so iba talaga, definition yung ginagamit. Okay, so before tayo mag-start sa element argument, ito yung mga useful definition, na-define ko na siya dati. So, makita mo, guhat ka na lang, ginagamit ni sir. Ginagamit pala ni sir. Ganun lang pala yun. Okay, so, baka sabihin mo, yun lang yun as long, as in, ganun lang yun Okay, so let's start tayo dito. So, number 1. So, ang sabi, A intersection B if and only if X element of A and X element of B. So, that is definition of intersection. So, pangalanan ko lang para alam mo yung gagawin. This is definition of intersection. Okay, so kung napansin mo last time, nagamit ko na rin yan. Okay, so pag nakita mo yung intersection, so pwede mong gawin end. Nagkakaroon ng end. Okay, next, number 2. A union B if and only if X element of A or X element of B. So, sa tama naman yan. That is definition of union. Union. Okay, next, if A is a subset of B, that is if and only if X is an element of A implies X element of B. Okay, so that is definition of subset, kung naalala nyo rin. So that is definition of subset. So, sir, bakit mo pinapangalanan? So, mamaya kasi sa proving, gagawin mo, tapos lalagay mo yung pangalan o yung anong ginawa natin, anong ginamit natin na definition. So, ganun kasi yung pag-prove. So, hindi kasi right away gagawin mo, tapos hindi mo alam kung ano. So, hindi mo alam ano yung ginawang process. So, ayun yung gusto ko ituro sa inyo. Ayun yung mga dapat ginagawa ng math major. So, hindi lang basta pag-resolve. Sa pag-resolve kasi ginagawa, i-explain na lang. And then right away, gano'n na. Hindi. Dito sa proving, pag ginawa mo, explain mo ano yun. Or isasabihin mo kung ano yung ginamit mong definition. Okay, or theorem. Okay, next. Number 4. If A equal B or equals B, if and only if X is an element of B, A, if and only if X element of B. Okay, so anong nangyari? Pag equal, nagiging biconditional. So, this is definition of equal set. So, definition of equal set. Okay, so, yung definition of equal na yan, dito lang naman tayo sa theory. So, dyan lang naman yung focus natin. Okay, next, number 5. If A complement, that is if and only if X element of U and X is not an element of A. That is definition of complement. Okay, so this is definition of complement, or com na lang lalagay ko, comp. Okay, next, number 6. If X is not an element of A, that is if and only if not X element of A. So, wala siyang tawag, di ko kasi na-define yan dati, tama, pero gagamitin ko kasi dito yan. So, pangalanan na natin iba. So, let's say definition of, so this is definition of star. So, wala akong ibang pangalan niya kasi wala naman talaga siyang pangalan. So, again, discarte ko yan So, gusto ko, bigyan ko kayo ng way para ma-prove. So, number 7, if X is an element of P of A, so tandaan na, yung X na yan capital, hindi small x. Okay? Kung nakita mo, capital X, sabi ko nga, pag capital, automatic set. Okay? So, tama naman Pag si X, o yung set, element ng P of A, tama lang, no? So, sa loob po ng P of A, ang laman niya, mga sets. Okay, kung si X o yung set X is element of P of A, that is if and only if X is a subset of P of A. So, tama yun. Subset siya nun. So, this is definition of P or definition of power set. So, this is definition of ganyan na lang. Power set. So, para magmukhang power set. Next. So, A cross B. Ayan yung cross product. So, sabi nga ng definition, that is if and only if X element of A and Y element of B. So, this is definition of cross or X. This is definition of
x. Okay, those, by the way pala, pagpasensyahan din ako may mga background music ako dito. So, kasi nga, hindi ko rin maiwasan na mag-video na may mga distraction sa paligid. So, hoping na mas pinakikinggan mo yung sinasabi ko rather than sa mga napakikinggan mo. Okay, so, pasensya na dyan. So, nagmamadali na rin kasi okay lang ako numabol, marami pa ako i-video. Okay, next, number 9. So, alam mo na to, A minus B, that's if and only if A intersection B complement. That's definition of RC. Okay, so that is definition of RC. Next, A plus B if and only if A minus B union B minus A, that's definition of BS. Okay, sumagot ka, gagamitin din kasi natin to. This is definition of BS. Next, number 11, yung mga rules sa RR. So, for example, gumamit ka ng this. So, sa RR yun, gumamit ka ng simp. Sa RI yun, lagay mo ng simp RI. Or, kunwari, gumamit ka ng this RR. O, kunwari, gumamit ka ng this STR. Ganun yung mga gamitin. So, kaya kasama siya dyan eh. So, kaya nga sabi ko, mga useful definition. So, aside dun sa mga binigay ko na yan, gagamit ka rin ng RR, sa RI, tapos sa STR. Hando dun din. Although may mga STR na dyan, na part. Okay, so ngayon, ito naman yung tip ko, how do I start? So, how do I start? Ngayon, tatandaan nyo, number 1, if A, kung nakikita mo na puro A together with set operator, so for example, puro mga set lang yung given, okay, ang i-assume mo lang, or ang gagawin na, then let X element of A. So, hindi ko i-assume na lagi lang X element of A. So, for example, A intersection B union C. So, let X element ng A intersection B union C. Yun yung gagawin. Okay, so tandaan mo, pag set lang ang given, tapos with set operators, so ang gagawin mo lang, let X element nung given na part na yun. Okay, number 2, if P of A, may nakikita kang P of A, okay, so ang gagawin mo, magle-let ka ng capital X. So meaning, magle-let ka ng set. Tandaan ha, magle-let ka ng set. So pag may nakita kang power set, automatic mag-let ka ng set. Okay, then number 3, if makakita ka ng cross product, so kunyari cross product may mga union, so kunyari cross product, union, may intersection na ganun, so ang gagawin, mag-let ka ng X, Y element nung cross product. Tandaan mo yan ha. So again, ito yung mga tip ko, how do I start. So ano yung gagamitin ko sa umpisa. Tapos another, dito kasi may case 1, case 2. Ngayon, kailan mo malalaman na case 1, case 2 ka? Merong time direct proof lang, meaning wala nang case, isa na lang. So ito yung mga part magiging case 1, case 2 siya. So for example, ang given, ang nangyari is equal. So pag nakita mo equal, dalawang klase kasi ibig sabihin yan. So assuming A equal B, so that is A is a subset of B and B is a subset of A. So yan yung magiging case 1, case 2. Ang case 1 mo, ipoprove mo na si A subset ni B. Case 2, ipoprove mo naman na si B subset ni A. Okay, ngayon, ano namang goal ni element argument? Ang goal ni element argument, kung nag-let ka dito ng X sa part na to, dapat yung element na yun mapunta sa right side. So dapat mapakita mo through proving o through element argument na yung X na yun element din nung part sa kabila, sa right side. So kaya nga sabi ko, mag-let ka dito, mapupunta siya dun sa right side. So ganoon din dito, kung nag-let ka ng X, dapat mapakita mo na element din siya ni A at the end of proof. Okay, so after nyan ma-prove yung case 1, case 2, then therefore A is equal to B. So again, that is only my example. So hindi yan yung exactly gagawin natin. Kasi nga definition na yan eh. Okay, so tandaan niyo na yan yung mga tip. So hoping before ka mag-go sa gagawin ngayon ni Sir, ang gawin mo, it's either isulat or screenshot mo to, or sulat mo na tong mga to, para makikita mo ano yung ginagamit ko. Kasi nga as I go dito, makikita mo natatakpan na eh. So hindi mo, anong ginamit ni Sir? Okay, so at least nakikita mo kung ano yung ginagawa ko. Okay, so punta tayo sa example. So sabi nga example number 1. So number 1, if A intersection B is equal to empty, then A minus B is equal to A. Ulit. If A intersection B is empty, then A minus B is equal to A. So, napapansin mo, Sir, ano ipoprove namin? I-assume to, tapos puprove yun. Ang ipoprove nyo ito, literal ito.
yung A intersection B is equal to empty, para siyang given or para siyang assumption or hypothesis. So, parang useful siyang bagay na magagamit ko along sa pag-prove ng A minus B equals A. So, kung dahil nakikita mo rin equal A, so equal, so dahil nakikita mo equal, automatic, alam mo case 1, case 2 ah. So, ipoprove na ito subset nun, then ito subset nun. Kasi nakikita mo na equal eh. Okay, so gagamitin mo lang to somewhere dyan. Okay, so ngayon, i-generate ko muna yung A intersection B. Ano ba ibig sabihin ng A intersection B? Okay, so hypothesis or parang assume or assumption. So sabi, A intersection B is equal to empty. Okay, so ayun na lang ba yan? So basta ba sir makikita ko ba yung A intersection B along sa proving tapos ayun na? Actually no, based dito sa given natin, pag nag-RC ka, A intersection B complement eh. So malabo mo makita yung A intersection B dyan sa part na yan. So never mo siya makikita. Ngayon, magpo-formulate ka dyan ng possible na mangyayari. Ngayon, kailan ba mangyayari na yung A intersection B equal sa complement? So dito ka lalagay, kailan ba mangyayari yun? So possible na mangyayari yan, yung A intersection B equal sa complement if ganito, A is equal to B complement or si B equal kay A complement. Ngayon, isipin mo, sir, if A is equal to B complement, so therefore yung A papalit ako na B complement. B complement intersection B, then com ko lang, so by ident, that is empty. Tama? So, in the other side, ganoon din. If B is equal to A complement, palitan ko yung B ng A complement. So, A intersection A complement is empty. So, ibig sabihin, naka-generate ako na assumption. So, ang assume ko talaga dito, so this implies, or this is even only if A complement is equal to B or A is equal to B complement. So, it's either dyan yung mga possible ko magamit. So, again, it's either ito yung magamit ko or yan. So, somewhere dyan kasi gagamitin ko sa proof. Ngayon, ang goal kasi talaga natin, so, ang goal natin is to prove na si A minus B is equal to A. Okay. So, ngayon, ipapakita ko, another din dito, malalaman mo rin dito mamaya na, sir, bakit ka hindi nag-case 1, case 2? May mga may mga cases kasi na hindi ako mag-case 1, case 2. Yung tipong isang case lang, tapos right away proving. So, dito kasi, kaya nga siya element argument, meaning direct proof papunta. Okay, so for the meantime, ipoprove ko muna na case 1, case 2 siya. So, ano ba sabi? Ang goal is A minus B is equal to A. So, ano yung case 1? Ang case 1 natin, so lagay ko na dito, ang case 1 is A minus B is a subset of A. Okay, so hoping na nasusunod mo. Ang case 2, A is a subset of A minus B. Ayun yung mga gagawin natin. So ngayon, ano goal? Ano nakikita nyo? So ano sabi ko sa tip o how do I start? Sabi, if nakikita ko is mga element lang together with set operator, magle-let ako ng X element ng left side. Ipoprove ko siya papunta sa right side. Okay, so meaning wala akong nakikitang power set, wala akong nakikitang cross product. So meaning ang ilalet ko lang small x or letter x or yung element x. So dito, so ang gagawin ko let x element ng A minus B. Ang goal ko dapat si x element ni A. So maaaring naiisip mo na ano yung gagawin ko. So prove tayo ngayon. So, ano yung una kong pwedeng gawin? So, meron ba akong definition agad pag X, pag A minus B? Yes, sir. Sa A minus B, dapat is mag-RC. So, this implies, so, pag nakita mo tong, this implies, being direct proof. So, dalawang equal. So, this implies that X is an element ng A intersection B complement. This is definition of RC. Okay, so nasundan. Ano ginawa ni sir? This implies that X is an element ng A intersection B complement. So, ginawa ko lang definition of RC. Next, pag nakita ka ng intersection, ano yung possible? That's definition of intersection. Excuse. Okay, so next is this implies. So, this implies that X is an element of A and X is an element of B complement. This is definition of intersection.
Tama. So ngayon, nakikita mo na ba paano kumukuha? Ano ba goal ko? Ang goal ko, from x element ng a minus b, kailangan si x element ni a. Ngayon, so anong tawag natin sa may punta natin yan? Since end na, ano pwedeng gawin? This implies that x is an element of a. So this is simp. So anong klaseng simp? Simp sa Ri. So yung Ri ba yan? Actually, that's implication. So, parang lang line yan eh. So, implication, line 1, line 2, line 3, parang ganon. So, wala lang talagang number 3, number 4, simp number 1, walang ganon. So, tama, pwede pa rin yan kasing implication. So, ano man sabi mo? So, A minus B is a subset of A. Sir, bakit mo na-conclude? Naglet ako x element na A minus B. Upon using yung definition ko sa taas, dumating ako sa point na si x element of A. So, therefore, A minus B is a subset of A. So, proceed tayo sa case 2. Okay, so, doon naman tayo sa case 2. So, paano naman yung case 2 niya? So, dito ko nalagay case 2. Sabi ko yung baliktad na part, si A, subset ni A minus B. So, ang goal naman natin, mag-let tayo ng x element of A, dapat at the end, maging sa x element na A minus B. So, ito naman yung medyo sir, paano yun? So, parang ang mangyayari, dadoble siya, dadami yung element, dadalawa. So, dito ko na siguro ipapasok yung assumption o yung assume na ginamit ko. Okay, so, una start, ano yung una? Let Latin. So, let x element nung A. Bakit A? Kasi siya yung nasa left side. Okay, next. Ano yung possible kong gawin pag x element of A? So, tingnan nyo ito ha. So, for example, ang ginawa ni sir, naalala mo si idemp. So, this implies that x is an element of A or x is an element of A. So, this is idemp ng, anong idemp to? This is idemp ng RR. Tama ba? So, sa rules of replacement. So, sir, bakit hindi mo na lang in-idemp using str? Hindi ko pwede kasi satisfy. Kasi x element of A, hindi ko pwede sabihin x element of A intersection A. Okay, so yan na muna. So, mas safe kasi sa may RR. Kasi nakikita mo yung N, tapos mapupunta ka sa definition of intersection. Next is, anong gagawin natin? Ang gagawin ko, by definition of intersection, okay, so this is x is an element of A intersection A. See this definition of intersection. So, ano napansin mo? Kanina, from intersection, nagiging end. Ngayon, from end, nagiging intersection. So, ibig sabihin, yung mga useful definition, baliktaran. Hindi right away na pag nakita mo to, ito lang. Hindi porket nakita mo sa intersection, hanggang end lang siya. Pwede ring end papunta kay intersection. So, tandaan nyo na, yun yung gamit ng definition natin sa taas. So, next is yung assumption. Ano sabi ng assumption? Ano ba pwede magamit natin dyan? So, ang goal kasi natin, kailangan natin magkaroon ng A minus B. Si A minus B is A intersection B complement. So, dapat makita natin ito na A intersection B complement. Ano sabi ng assume? A is equal to B complement. Pwede sa dalawang yan. So, ito yung gagamitin ko. So, this implies that X is an element of A intersection B complement. So, this by assume. Yung ginawa ko doon. So, ayun yung gamit nun. Kaya nagtawag, sir, bakit may ganun? Hindi naman yung pinuprove mo. Ayun yung gamit niya. Okay? Next. By definition of RC, kasi yun naman yung habol natin eh. So, this implies, this dalawang arrow, okay, this implies that X is an element ng A minus B. This is definition of RC. Okay? So, A is a subset ng A minus B. Tanong, tapos na ba tayo? So, case 1, case 2, so in any case, therefore this implies that A minus B is equal to A. And this is done and we use EA. This is element argument. So, kung napansin mo, sir, bakit siya naging element argument? Gumagamit tayo ng element to prove. Ginagamit yung mga definition to prove. So, ang tedious lang dito, maraming definition. So, it's either malito ka or kainin ka ng definition. So, sabi ko nga sa inyo,
paglaruan mo lang siya, yung definition, dapat magamit mo in a nice way. Okay, so proceed tayo doon sa number 2. Hoping na mas na-gets mo siya. Actually, marami naman ako example. I don't know kailan, pero ayun, siya ay 6. So, may 5 pa akong example. So, lahat ng case may kita mo, may power set, may cross product. Okay, mag-alala. Okay, so number 2. So, ano sabi? So, sir, lagi ba ganyan? Minsan may mga case wala nang ganyan eh. So, merong cases na, nyari, STR, di ba? May given ako sa STR, tatlo nakaraan. So, 1, 2, 3. Pwede natin i-prove yun using EA. So, lahat dito, pwede mo i-prove using FNP, yung argument natin dati. So, tatranslate mo siya sa for all X, ganun pwede yun. Pwede mo siya i-prove by STR, kung possible. Pero, lagi mo siyang pwede i-prove ng EA. Pero, syempre, lalo pag mahaba, ang hirap dun pag EA. Syempre, ang dami mong gagamitin. Okay? Okay, so, proceed tayo dito. If A union B is equal to B, then A intersection B is equal to A. So, ganun ulit. So, baka kasi somewhere sa proof magamit natin yung A union B is equal to B. So, generate tayo ng assumption dyan. Hindi right away na, sir, makikita ko ba yung A union B? So, hindi yata eh. So, ito muna, generate tayo dyan. Assumption or assume. So, pwede rin yung word na hypothesis. So, A union B is equal to B. Okay. So, ano ba masasabi mo dyan? So, ito-drawing na sara para mas makita mo. A union B is equal to B. Pwede ko bang sabihin na ganito yan? Yung drawing niya is ganito. So, A union B and yung A union B. So, ang equal daw niya is si B. So, tama ba yan? Na si A union B is equal to B. No sir, hindi po tama yung drawing. Kasi kung titignan mo, may overlapping, may overlapping tapos may labas. So meaning, merong part ng A na hindi kasama ng B. So hindi nasasatisfy yung pagiging equal nila. So ito yung maaaring pwede mangyari. Maaaring ito siya. Nasa loob ni B si A. Okay, so possible yan. A union B is equal to B. So, ito na yun. So, ito yung A union B. Equal lang yan kay B. Okay, so ngayon, ano masasabi mo? Sir, ang masasabi ko po, this implies po na si A subset ni B. Based naman sa drawing. Tama? So, minsan makukuha mo, uy, ayos ka lang gam ka. Okay, so minsan makikita mo siya through drawing para makapag-generate ka ng mga idea. Pasensya na dun na, hindi ko napansin. Okay, so again, ang goal natin, i-prove na si A intersection B is equal to A. So assumption pa lang yan, or assume pa lang yan, nag-generate lang tayo ng maaaring magamit natin somewhere sa proof. Okay, so proceed tayo dito. So ating goal, or ang goal natin, so ang goal is to prove that A intersection B is equal to A. So, dahil equal, probably case 1, case 2 ulit tayo. O, to be honest, case 1, case 2 talaga tayo. Hindi probably. So, case 1. So, if we have case 1, so we need to show that A intersection B is a subset of A. Okay, so, by element argument, ano napapansin mo? May power set? Wala po. May cross product? Wala po. So, therefore, dun tayo sa number 1. So, mag-let ka ng X element ng left side, papunta kay right side. So, this is let X. So, this is let X, element ng A, intersection B. Okay, next, by definition of intersection, this implies that, so this implies, okay, so this implies that, ay si Crane ball pen sir, this implies that X is an element of A and X is an element of B. So this is definition of intersection. Tama. So next, obviously ang goal lang naman natin, dapat si X is maging element ni A. So wala na tayo ibang gagawin dyan, wala naman gagamitin assumption sa taas pa.
So, sir, pwede by simp na lang agad? Yes, pwede yon, possible that is by simp. So, this is X is an element of A. So, this is simp. Baliktad, this is simp ng, anong gamit natin kanina? That is Ri. So, disregard nyo yung parenthesis na kamali lang ako. So, yun ang simp, tapos Ri. Okay, so therefore, we can conclude that A intersection B is a subset of A. Okay, so next, case 2 tayo. So, tapat ko na lang. So, this is case 2. So, we need to show that A is a subset ng A intersection B. So, kung napapansin mo, possible sir, mag-a-ident din tayo, tapos gagamitin na natin yung assume. So, baka ganun yung gawin nga ni sir. So, this is case. So, let natin dito. So, let X element of A. Okay, then this implies that X element of A and X element of A. So, this is idemp ng RR. Okay, next. By definition of intersection, so that this implies that X is an element of A. Okay, this in O and intersection A. This is definition of intersection. Next, by assume A is a subset of B. Pag si A is subset of B, so possible na si A, palitan ko ng B. So, lahat ng element kasi ni A, element din ni B. So, this implies that X is an element ng A intersection B. So, this is by assume, okay, na yung A is a subset ng B. Okay, so, next dyan. So, A is a subset ng A intersection B. Therefore, A intersection B is equal to A. And we use EA and this is done. Okay? So, hoping na-gets mo yung idea na ginagawa ni sir. Okay? So, bigyan ko pa kayong tip another dito para makita nyo rin. So, possible din pala dito, no? Diba? X element of A. So, other lang ha. Diba? A intersection, A subset ng B. Ang definition nito natin, may definition nito, X is an element of A implies X element of B. Okay. So, ito yung other way lang ha. So, assuming mula dito sa line na to, okay, mula dito sa line na, X element of A and X element of B. So, doon ako go. So, this implies that X element of A and X element of B. Using yung definition yun. Okay, kasi assumption din naman yun eh. So, this is, ganun pa rin by assume. Kaso, ginamit na natin yung more definition sa loob. Tapos, yun na, pasok natin. So, by definition of intersection, X is an element ng A, intersection B. So, this is definition of intersection. So, in either case, pwede mong gawin yun. So, gawin mo muna siya intersection, palitan mo nun, or gamitin siya mga true ganun. Kasi pag subset, automatic ganun eh. So, pag element ka na A, automatic element ka rin ni B. So, true element yung ginamit. Okay, so pili na lang kayo sa dalawang yan. Possible yun. Okay, so proceed tayo dun sa next example. Okay, so let's have example number 3. So, kung napansin mo, ang sabi, if A is a set, then the power set of A intersection B is equal to the power set of A intersection of power set of B. So, napansin mo sir, power set. So, probably, ang ililet ko is capital X, meaning maglilet ako ng element. Tapos, gagamit ako possible dito ng definition of power set. Probably, ganun yung gagawin ko. So, ayun dapat yung mga technique. Before mo i-start, huwag ka malilito na ang hirap. No, ang guna mong gawin, isipin mo yung suggestion ko. Una, dapat may power set ba? Una, walang power set. May cross product pa. Ayun yung mga gagawin mo. Then, ano ba yung mga possible na gagamitin ko? Okay, so dito walang assume eh. If A sa set, automatic set lang siya. So, possible nan, empty. So, yan yung mga, so wala tayong ibang gagawin dyan, kundi ito lang. Tapos another, ito yung case, ito yung way ng prove na, yung element argument, hindi ko sinasabi laging case 1, case 2. Okay, merong instances na,
kahit isang case lang siya. So, ayun naman yung way. Ang gagawin ko naman, di ba ako napapansin nyo, ginagawa ko kanina, lagay ko lang, pakita ko lang. Ang ginagawa ko is implies. Okay, direct. Okay, bakit ako nag-i-implies? Kasi, somewhere sa proving ko, gagamit ako ng simp. Okay, si simp kasi applicable lang kay RI. Si RI kasi is malaking implication. Tama? So, sa RI kasi malaking implication siya. So, pag alam kong gagamit ako ng simp, case 1, case 2 ako. Pero pagdating dito, so, kung mapapansin mo, hindi siya naging single kung from power set of A intersection B, hindi lang siya naging power set of A. So, malaking chances na hindi ako gagamit ng simp. So, kung hindi ka gagamit ng simp, pwede mong gawin yung gagawin ko ngayon. So, kung na-realize mo o napapansin mo, okay, hindi ako gagamit ng simp, pwede mong gawin to para iwas tayo sa mahabang proving. Hindi ka na mag-case 1, case 2, automatic isa na lang. Okay, so, ito muna ang gagawin natin. So, wala tayong assume dyan kasi nga, A is a set, so, wala nang iba. Ano mangyari? Wala, hindi na siya hindi na siya totally useful So, na-assume na siya set. Yun lang. Basta alam mo set siya. So, para gumana si power set. So, actually na, dapat A and B is a set Ganun dapat yan. Okay, so, proceed tayo ito. So, dahil power set, ano lilet? Maglet tayo ng capital X. Capital X element ng power set of A intersection B. Okay, so ulit, sir, ba't ganun? Dito ka lang sa right side naglet, ay sa left side naglet. Ang gagawin ko kasi biconditional na. So, biconditional meaning, pag na-prove ko pabalik, i-reverse mo na lang, ayun na yun Okay, so ang gagawin ko, this is if and only. So, kung napapansin nyo kanina, di ba? Implies. Okay, so ang gagawin ko ngayon, so, pansinin nyo to, ang gagawin ni sir, this is if and only if. Okay, so yan sinasabi ko, isang case na lang siya. So that is if and only if, pag X element ng power set. If X is an element of power set, therefore subset siya. Tama ba? If X is an element of power set, therefore subset siya. So tandaan yung part na yun. Okay, so therefore this is an X element of, this is a subset of power set of A intersection B. Okay, so sir, ano sunod na gagawin dyan? Ito yung medyo tricky sa part. Actually, wait pinapapansin nyo, pag nagdi-discuss ako, para talaga ako nasa room. Yung setup is para nasa room. So, dumadating ako sa point, may binubura ako, may inuulit ako. So, medyo habang nag-show kasi ako ngayon, medyo ngayon ko lang na-realize na baka mali yung definition ko ng power set. So, ulitin ko lang baka mali yung definition ko ng power set. So, balik tayo sa definition para maayos natin. Okay, so ang sabi, if X is an element of P of A, then X is a subset of P of A. So, ang gulo. Okay, so ayusin ko yan. So, hoping na nakita nyo itong pagkakamali, sir. X is an element of P of A. That is if and only if X is a subset of A. So, pakiayos, palitan to, buburahin natin tong power set. Okay, so sir, ba't gano'n nagkamali ka? So, wala namang perfect. So, sinadya ko na rin to, nag-on the spot talaga akong discussion. So, at the same time, at least ma-realize mo, si sir nagkakamali. So, possible, kami nagkakamali. At the same time, gusto ko makita nyo, pag nagkamali ako doon, ibig sabihin, maaaring iiwasan mo siya palagi. So, may psychological impact siya. So, ulitin ko lang. Oh, sir, nagkamali ka. So, therefore, ulitin ko to. Burahin ko na lang, para hindi nyo masyadong ma-emphasize, kasi kung guguluhin ko lang. Okay, so this is if and only if X is a subset of A intersection B. Okay, so that is definition of power set. Okay, next. Nakita mo sa gitna is intersection. So, hindi naman element So, hindi ko kino-close kasi yung mindset na
X element ng A intersection B, then therefore X element siya. So, possible din dito yung intersection. So, this implies, or this is if and only if, this is if and only if X is a subset of A and X is a subset of B. So, this is definition of intersection pa rin. Okay? Kasi nga, pasok yun sa element pa rin eh. Okay, next. Ano masabi mo pag si X subset ng A? Balik ta rin natin si definition of power set. This is if and only if X is an element of power set of A para sa part na yan. And X is an element of power set of B. So this is definition of P. Okay, next. Nakikita mo na yung end sa gitna, tapos may X element. So, ilalabas ko na yung X dyan. So, this implies, so this is if and only if X is an element of power set of A intersection power set of B. So, this is definition of intersection. So, tingnan nyo if and only if gamit ko. Iniwasan ko na yung case 1, case 2. May ginamit ba akong sim? Wala. So, ibig sabihin, right away, pwede ko nung sabihin, so therefore, the power set of A intersection B is equal to the power set of A intersection power set of B. And this is done, we use element argument. Okay, so, sir, pwede pa rin ba case 1, case 2? Yes, possible yun. Gawin mo, bahala ka sa buhay mo. Pwede yan, case 1, case 2. Hindi ko nagagawin kasi masyado lang hahaba pa ito pag ginawa ko yun. Okay, so number 4, prove DM without using STR. So, good ka sir, ang haba nun na, dalawa yun na. Isa lang pipiliin natin dyan. Okay? Okay, so paano natin umpisahan to? So, dalawa DM natin sa STR. Tama? O dun sa rules na binigay ko last time. So, isa lang yung ipapakita ko. Then, yung isa siguro, maaaring problem set or what. So, or maaaring try mo na rin as exercise. Para masabi ko, nga haba, no? Actually, mahaba to eh. Kaya ganyan kalaki yung ano. Okay, so ito yung gagawin ko. Ang i-show ko, ang goal ko, or ang i-show ko, so yung A intersection B complement is equal to A complement union B complement. Okay, so yan yung i-show ko. Okay, then dito ako mag-decide ulit. So una, may power set ba? Wala. May cross product pa? Wala. So therefore, mag-left ka lang ng letter X or small x element nung left side or nung right side. O nung left side. Then papunta doon. Another, somewhere sa proof ba gagamit ka ng sim? Actually, maaaring hindi. Bakit sir? Kasi tiga mo, ang nangyari, from double element, hindi naman naging single element. Or from single element, hindi naging double element. So, malaki kasi pinagkaiba dito eh. Andito, ang nangyari, from double element, naging isa eh. So, alam mo magsisim. Katulad dito, naging isang element. So, alam mo magsisim. So, unlike dito, wala akong nakikita naman. So, possible ako dyan na ando ako magsisim. So, probably, pwede kong gawin yung ginawa ko dito sa number 3 na if and only if na lang. Okay, so, medyo makinig ka dito kasi nakakalito yung gagawin ko. So, pabalik-balik kasi yung gagawin ko. So, hoping na mas maintindihan mo siya now. So, start tayo. Let tayo ng X. Element ni X element ni A intersection B complement. Okay, so tandaan niya, let X element ng A intersection B complement. Ngayon, ano yung pag merong complement? Sir, si definition of com. Tama, si definition of com. Ano sabi ng definition of com? So this is biconditional na. This is if and only if X is an element of U. Tama, yun kasi sabi. X is an element of U and X is not an element ng A intersection B. So this is definition of com. Sir, paano nangyari? Check natin. A complement. Okay. A complement is if and only if X element of U and X is not an element of A. So, anong ginawa na sir? X element of U and X is not an element ng A intersection B. Nawala na si complement. Okay, next. So, kagaya kanina nung subset,
napansin nyo, nung subset, nabiyak ko pa rin siya. Nagamit ko pa rin si definition of intersection. So, napapansin mo dito, sir, possible gamitin dyan? Yes, possible gamitin dyan si definition of intersection kahit not an element. So, mabibiyak ko pa rin siya. That is if and only if x element of u and, so bracket ko lang to, x is not an element of A and x is not an element of B. So this is definition of intersection. Okay, so next, sir, may nakita kami dyan pag x is not an element of A, that is not x element of A. Tama? So si star, alam yan, if x is not an element of A, then not x is an element of A. So, punta tayo doon. So, mula doon, gagawin ko yung dalawang yun. So, that is, if and only if x element of u and this is not x element of A and not x element of B. So, this is definition of star. So, wala akong definite na pangalan para doon. Okay, next. By DM, naalala mo si DM? Yes, sir. Naalala ko si DM. Lalabas natin yung not. Okay, so sa logic. DM ng logic o ng RR. So, this is if and only if x element of union, anong universal set, and not of x element of A, lumabas si not, magiging ortho, x element of B. So, this is, ano yun? This is DM ng RR. Tama? Okay, next. By definition of union, gagawin natin yung sa loob. So, this is if and only if x element ng universal set and not of x is an element ng A union B. Okay, so this is definition of union. Okay, next, anong gagawin ko? Papasok ko dyan yung not x. Okay, so ang ibig sabihin kasi niyan ganito lang ang ibig sabihin niyan, not x element ng A union B. Ganun lang naman talaga magiging ibig sabihin niyan. Kasi pagpasok ko niyan, actually wala na, parang isang single statement or proposition na lang yan. So parang dating not x element ng A union B. So ang dating ayusin ko na lang para makita niyo rin. So this is x element of U and not x element ng A union B. So wala akong ginawa. Naayos ko lang, ni-arrange ko lang. Next is, babalik ko ulit sa definition of star. Okay, para makita mo. So this is if and only if x element of U and x not an element ng A union B. Ito yung definition of star. Okay, next. Gawin ko dyan yung definition of U, yung not na parehas. Okay, sir, bakit ganun? Ano bang ginawa mo? Ito kasi ang gagawin ko. Ang goal ko kasi dapat, para makuha ko yung A complement na yan, kailangan kong magkaroon ng A, x element of U, and x not element of A. Tama ba? Ulitin ko. Dapat magkaroon ako ng x element of U and x not element of A. Or, ganun, sa kabila din. Dapat may x element of U. Meaning, i-dis ko to, yung x element of U. So, mula kasi kanina dito, and. Tama? And, hindi ko kasi pwede i-dis. Tama? At the same, sir, mag-idem ka, hindi rin. Kuya, idem ko, walang or sa gitna. Hindi magiging or. So, ang ginawa ko, pinagbalik-baliktad ko siya para makita nyo. Okay, then mula dito, gawin ko sinasabi ni sir. So, this is if and only if x element of U and, lagay ko dito, x is not an element of A or x is not an element of B. So, this is definition of union. Union. Okay, next. Diyan na pwede ako mag-dis. I-dis ko to doon sa part na yun na dalawa. Tama? Kasi and tapos or na yung gitna. So, possible na. So, proceed tayo dito.
This is if and only if. Okay, that's if and only if x element of U and x not element of A. Tapos or yung gitna or yung baba. So this is or. So this is x element of U and x not element of B. Okay, so lagay ko na lang this is this ng RR. Okay, next is pwede ko nang gawin dito yung definition of complement both side. Tama ba? Any definition of complement both sides. So this is if and only if x is an element ng A complement or x is an element ng B complement. So this is definition of complement or comp. Tama ba? Kasi yun yung definition eh. Next, ilalabas ko na yung x na yun. So this is if and only if x is an element ng A complement union B complement. So this is definition of union. Sorry, lagi ko na yung U. Okay, definition of union. So ano nangyari? From A intersection B complement naging x element ng A complement union B complement. So pansinin niyo kung anong ginawa ni Sir dyan. Wala akong ginawang magic dyan. So minanipulate ko lang sa loob. Therefore, we can say that A intersection B complement is equal to A complement union B complement. So this is done. This is EA. So nakakita ka ba ng simp? Hindi po. So hindi ako nag case 1, case 2. So pwede ako hindi mag case 1, case 2. Okay, so proceed tayo sa example number 5. Okay, so for example number 5, so prove that A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. Okay, so kung check mo sa cross product, so probably x comma y element. Yes, x comma y yung element. So ayun yung gagawin natin ngayon. Mag-let tayo ng x comma y element ng part na to, then ganun. Tapos usually kasi dito ang gagawin ko lang if implies lang. So hindi ko lalagyan ng case. So hindi ko sasabihin na case 1, case 2 siya. Pero ang gagawin ko muna, so pwede mo kasing gawin din, papunta lang o yung arrow pa ganun lang muna. Tapos kunyari nakita mo hindi ka naman gumamit ng sim along proving, laka mo balik, lagyan mo ng arrow pabalik. So ayun lang, another tip para mapadali yung proving mo, para hindi ka natatansya, hindi ka pa magi-scratch. So ang gagawin mo lang, puprove mo lang, then kunwari nakita mo hindi ka gumamit ng sim, lagyan mo na ng arrow kabila sa lahat. So ayun, tapos ka na, hindi ka nag case 1, case 2. Okay, so dito kasi sa cross product hindi ko ma-assure eh. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ako gumamit ng sim, or hindi ko sure kung gagamit ako ng sim, or hindi ako gagamit ng sim. So ayun yung mga ayun yung mga technicality dito, o yung mga possible na may encounter nyo. Okay, baka sabihin mo kasi, sir, ano nangyari double from triple element naging 4 yung element niya. So baka isipin, sir, baka yan yan eh, baka nag-simp yan. So check natin. Okay, so gagawin ko yung gagawin natin. Okay, so again, ito yung proof. Okay, so huwag kalimutan pala lagyan ng proof lahat ng kanilang ginagawa, sir. Lagyan ng proof. Parang ginawa sinod natin. Lagyan ng proof. Okay, so lagyan nyo na rin yung ibang example. Okay, so lagyan yung proof. So wala namang assumption. So wala akong ibang gagawin. So ililet ko lang. So let x comma y element ng A cross B union C. Kaya yun yung una. So anong gagawin una? So by definition of cross, ano yun? So wala mo na akong gagawin. Ang gagawin ko muna ganito lang muna. Okay, so hindi ko madoblehin. So by definition of cross, that is x element of A, tama? Tapos na yung cross magiging end, and y element ng B union C. Ito yung definition of cross. Okay, so tandaan nyo na,
So, lagay ko lang A cross B, that is X element of A and Y element of B. So, ganun yan. A cross B union C, X element of A and Y element of B union C. Ayan kasi yung second part ng cross product. Okay, so next is, by definition of union, kasi dito yan. So, this implies X element of A and Y element ng B or Y element of C. So, ito ay parenthesis, this is definition of union. Okay, next, since and or, pwede ako mag this. Okay, sir, bakit ka magdi-this? Kasi ang goal ko lang naman mapagtabi talaga yun eh. Okay, so by this, this implies that X element of A, okay, then and Y element of B. Parenthesis, then or X element of A and Y element of C. This is this ng RR. Okay, next. Part na to, definition of cross. So, part na to, definition of cross. So, this implies that X comma Y is an element ng A cross B. Okay, or X comma Y is an element ng A cross C, kasi C doon. Okay, so this is definition of cross. Definition of cross. Okay, so next, ano gagawin natin dyan? So, nakita mo or, tapos parehas naman may X comma Y element. So, this implies that X comma Y, okay, X comma Y is an element ng A cross B, okay, parenthesis, union, kasi yun yung magbabago, A cross C. So, this is definition of union. Ngayon, so, sir, nakuha ko na yun ah. Yes, nakuha ko na. Tapos ngayon, tingnan nyo, gumamit ba ako ng simp? Hindi po. Since hindi ako gumamit ng simp, possible, pwede ko nang gawin ng ganito. So, this is ganyan, ganyan, ganyan sa part na yan, ganyan sa part na yan, ganyan sa part na yan. Okay, so next thing yan, so pwede mo sabi na si A cross B union C is equal to A cross B union A cross C, and this is done and we use element argument. Okay, so tandaan nyo ha, sa cross product ganyan. So hindi ko naman sinabing ganun lagi. So, sinadjust ko lang na baka pwede nyo magamit yung ginagawa kong way. So, pag nakita mo hindi ako gumamit ng simp, gawin mo na lang right away. Okay? Okay, so proceed tayo sa last example. So, ang sabi na last example, let A, B, C, D be set such that A subset of C and B subset of D. Then show that A cross B is a subset ng C cross D. So, napansin mo subset. So, probably isang case lang. So, hindi na ako magalala isang case 1. No. Talagang isang papunta lang. Okay, so at the same time dito, parang mag-argue lang ako. Wala nang ibang mangyayari. Okay, so proceed tayo. So, lagay natin yung mga assume kasi may nakalagay na assume dyan. So, ito yung proof. So, wag kalimutan to ha. Doon sa number 1 and 2, lagyan mo ng proof. Okay, so, assume A subset of C. So, this is if and only if X element of A implies X element of C. Next, B subset of D. So, sabi B subset of D. This is if and only if. So, gawin kong Y. Y element of B implies Y element of D. Okay, so mag-let tayo mula doon sa let X. So, mag-let tayo ng let X comma Y element ng A cross B. Tama? So, by definition of cross, this implies that X is an element of A and Y is an element of B. So, this is definition of cross. Okay? So, using yung assumption, sa X element of A, pwede ko sabihin na sa X element of C. Si Y element of B, si Y element of D. So, ganun siya kasimple. So, this implies that
x element of C and y element of D. So this is by assume. So itong part na to, ayun, assume natin. So lastly, by definition of cross ulit, this implies that this is x comma y is an element ng C cross D. So this is definition of cross. Okay, so therefore, A cross B is a subset ng C cross D. And this is EA. Okay, since subset lang siya, ganun lang siya kadali. Okay, so hoping na naintindihan mo sa element argument. So proceed tayo sa next topic, which is proving technique. Dun siya sa next video. So hoping na gets mo yung idea, ano yung technique, ano yung mga possible. So pinakita ko naman yung mga possible scenario na ganito yung nangyari. Lalo yung sa pag-prove ng DM, nakita nyo na pabalik-balik ako, nag-manipulate ako. So it's all about manipulation din. Tapos wag ka malilito sa definition. Yung definition, makita mo to, gawin mo dito. Makita mo to, gawin mo pa ganun. Balikan. Yun ibig sabihin ng definition. So tandaan yan. Okay, so hoping na naintindihan mo sa element argument. So ito yung madami talaga sa theory. Okay, so tandaan yan. So thank you. Busog tayo sa next video.